magkaroon tayo ng mas malawak na kaisipan. Huwag kayong mag-aaway-away. Sa akin, sa inyo, sa lahat dito sa ating mga magkakapatid. Pag pumapasok na yung gusto ng kalaban na paghiwa-hiwalay ng kalooban ng magkakapatid, yung mga hindi magandang loob, huwag kayong magtatanim ng galit, ng sama ng loob. Kasi yun ang gusto ng kaaway na ilagay sa atin. Ang galit ng tao, hindi gumagawa ng katwiran ng Diyos. So huwag tayong magpapadala doon sa mga ganun kasi papagalitin kayo, bibigyan kayo ng iba. Alam ko na kasi nakita ko na. Kaya alam na natin tong laban na to eh. Kaya yung laban na to, kailangan na lang natin talagang una, tulong ng Diyos at yung tibay ng pagtitiwala natin sa magagawa ng Diyos. Dahil giligaligin tayo ng kaaway sa mga panahon na nakikita na tayo nagkakaisa, nagtutulong-tulong, gumagawa, umaabante, merong mga nahihikayat na magbalik loob sa Diyos. Siyempre, ang kaaway, nandun lagi. Hindi naman yan papayag na sige lang, parang okay na hindi. Kaya, mas mahalaga yung natin, unity, mahalaga yung pagkakaisa sa pagsunod sa aral ng Diyos, yung pagpapaalalahanan, paglilingapan. Hindi naaalis yun kasi habang nagtatrabaho tayo, minsan nagkakaroon ng pingkian, nagkakaroon ng, di ba, minsan clash of ideas. Dapat magparaanan tayo. Tignan natin, pakinggan natin, may punto ba yung sinasabi? O pag-aralan natin. Huwag tayong maging pabigla-bigla, pati sa pagsasalita. Kung minsan, maraming doon sa karamihan ng kasasalita, hindi nagkukulang ng pagsalangsang. So, yun, pakiusap ko sa inyo kasi nakikita ko naman dito sa Kabisayaan na alam ko liligaligin kayo dahil nakikita ng kaaway na nakakasama kayo sa pakikipagkaisa sa paggawa. Huwag niyong pabayaan, bantayan natin yun. Kumbaga parang huddle, pagbalik natin, back to the ball game tayo. Dapat alam natin, pag naka-encounter na kayo ng ganun, isipin, ayan na, yun ang sinasabi sa atin ni Kuya. Kaya kailangan tatagan natin, balik tayo doon sa basic, yung aral ng Diyos. Yun ang, ando naman yung aral ng Diyos. Kumbaga, yun yung pinaka-science. Pag merong sumasablay, balik tayo sa science. Ang science, yung aral ng Diyos, yun yung titignan natin, doon tayo babalik. Yun ang pangahawakan natin. Para hindi kayo magkaroon. Kasi, wag niyong ako, nararamdaman ko, hindi niyo pa man sabihin sa akin, alam ko, papasok yan. O kaya, meron maaari, one way or the other, may nag-uumpisa na dyan. O kaya, along the way, papasok yung ganyan. Alisin yon yung mga paninibugho, mga inggit, mga pagkakabaha-bahagi, pagkakampi-kampi. Yung sinasabi na pinanggagalingan ng lahat ng gawang masama. Yung kaguluhan, yan. Kaya manggugulo ang kaaway. Ang Diyos hindi Diyos ng kaguluhan, Diyos ng kaayusan. Kaya gawin natin may kaayusan, may karapatan, lahat ng bagay. Gawin natin lahat sa pag-ibig para makapagpaumanhin tayo, makapagpakumbaba tayo. Minsan kasi sa tao, pag umiral yung pride, umiral yung ego, umiral yung damdamin na parang mas magaling siya kaysa sa iba, ayun, isipin natin lagi, walang ibang magaling kung hindi ang Diyos. Mabuti ang Diyos, tayo. Kasi marami pa tayong gagawin. Kung ipahintulot ng Panginoon, hanggang meron, hindi natin alam hanggang kailan tayo nandito. Pero habang nandito tayo, ang alam natin, marami tayong trabaho. Nakita nyo naman sa kasama-sama tayo. Hindi nyo nakikita pagka sama-sama tayong gagawa, mas mabilis ang trabaho kasi hindi ko naman kayang gawing mag-isa. Hindi naman, wala naman pwede magmagaling sa atin, kaya natin mag-solo o kaya isang grupo lang. Hindi, ang dami natin kailangang magawa sa tulong at awa ng Diyos. Kaya samahan kayo ng Panginoon, mga kapatid. Maraming salamat ulit, ha. Salamat po.